ba tayong mag-receive ng Word of God today? Amen. Salamat po sa Panginoon dahil ito'y napakahalagang salita na dapat po nating unahin sa ating buhay. No? Ano po ba ang pinakamahalagang salita para sa iyo, kapatid? No? Sa araw-araw. Ito ba ay salita ng asawa mo, ng anak mo, ng kapatid mo, ng mga mahal mo sa buhay? Mga mahalagang salita po yun, no? Lalo na pag galing po sa mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan natin. Pero how much more kung galing sa salita ng Diyos? Amen. Are we excited to hear the Word? Amen. At ito po'y matanggap po natin dahil ito po ay magli-lead. Ano po ang title natin? Ang series natin ay Overflow. At ang title po natin, mga kapatid, is Prioritize the Proclamation of the Gospel. No? Basahin po ulit natin. 1, 2, 3, go. Prioritize the proclamation of the Gospel. Sa panahon po ba natin ngayon, mga kapatid, ano po ba ang priority ng tao? Nabanggit po kanina sa devotion ni Brother Ian, yung mga pagiging makasarili, pagiging mainggitin o comparison sa ibang tao. No? Pero ano po talaga ang layunin natin kung bakit tayo nabubuhay? So meron po iba't ibang mga pananaw sa buhay ang mga tao. Pero bilang Kristiyano, ang sinasabi po ng salita ng Diyos, prioritize. Everybody say prioritize. Ayan. Prioritize the proclamation of the gospel. Nung na-receive po ng mga alagad ang Holy Spirit, sabi po sa Acts 1:8, no, ng Book of Acts, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. At sinasabi po sa ating mga kapatid na ang gospel ay napakahalaga na marinig ng isang tao. Because this is the power of God for the salvation of man. Sabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 1 verse 16, I am not ashamed of the gospel. Dahil ito ay nagli-lead sa kaligtasan ng tao. At marami hindi tumatanggap ng gospel. Ang tinatanggap lang nila ay yung kung ano yung okay sa kanila na gospel. Pero kung tatanggapin po natin yung katotohanan ng buong gospel, meaning you are ready sa mga bagay na sasabihin sa iyo ng Diyos. Sino dito yung ready na sa mga bagay sasabihin sa kanya ng Diyos? Paano kung sabihin sa iyo ng Diyos, iwanan mo ang isang bagay dahil kasalanan niyo? Paano kung sabihin sa iyo ng Diyos, magpakumbaba ka, itaas mo ang Panginoon sa buhay mo? Now, kaya po ba natin yun? Magpatawad ka, ibigin mo pati ang iyong mga kaaway, at pangunahan mo ang pananalangin, i-prioritize mo ang gospel. Yun po yung mga bagay na mahalaga sa isang totoong may relationship sa Panginoon. Nakita po natin si Stephen. Sino po nakaalala kay Stephen? Last 2 weeks ago, no? Hindi po yun ng issue ay hindi kung gaano kakahaba na mamuhay. Kahit umabot ka pa ng 90 or 100 years old sa mundong ito, kung wala rin lang ang Diyos sa buhay mo, wala rin pong saysay. Amen po, mga kapatid. Yes, pasalamat tayo sa Panginoon sa mahabang buhay, di ba? Lalo na sa panahon natin ngayon, bihira na yung talagang umaabot ng 75 or so, no? Or 80, no? Pero ang pinakamahalaga ay hindi yung haba. Ang pinakamahalaga ay kung paano ka nabuhay, no? Ikaw ba ay nag-please ng mga tao o ang pinlis mo ay ang Diyos? Si Stephen po, hindi po niya inisip kung ano ang sasabihin ng mga tao sa kanya. Basta tatayo siya sa kanyang pananampalataya. No? Kung magalit sa kanya, talaga namang magagalit kapag sinabi mo yung totoo. Talaga namang magagalit kapag narinig yung bagay ng Diyos, yung salita ng Diyos. Bakit? Masakit po eh. No? Bakit? Ang salita po ng Diyos ang naghahayag na ikaw ay makasalanan. Ngayon, kung hindi po natin tatanggapin na tayo ay makasalanan at kailangan natin ang Diyos, mangyayari po noon, hindi tayo tatanggap sa salita ng Diyos. Pero si Stephen, tinanggap niya ng buong buo at tinayuan niya hanggang sa malagutan siya ng hininga. No? So ang question sa atin, mga kapatid, sino sa atin yung gustong maka-experience ng fullness of life? Yung walang regrets, no? Walang regrets kasi todo ka sa Panginoon eh, no? Talagang are you living to the calling of God na binigay sa iyo? Yung buhay mo ba sa ngayon, no, talagang ibinigay mo na sa Panginoon?
No? Dahil tayo po ay tinawag ng Diyos, sabi doon sa binasa natin, Acts 1:8, upang maging mga saksi. Everybody say witness. Ayan. Dahil ang Panginoong Jesus, He died because He was witnessing about the truth, about God's Word. Amen? Na yung mga narinig niya sa Ama, yun ang kanyang ipinapangaral. Amen po. At yung pinangaral sa mga alagad mula sa Panginoong Kristo, yun ang kanilang pinanghawakan. Kaya nga, bumaba sa kanila ang banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu po ang kumikilos sa buhay ng bawat mananampalataya ngayon. Amen? So, mararamdaman mo kapag ikaw ay namumuhay sa kasalanan, namumuhay sa inggit, sa pride, o sa makalamang pamumuhay, ang Holy Spirit ay hindi makakakilos sa iyo. Amen po, mga kapatid. Kaya napakahalaga, prioritize the gospel before going to the next level, no, of your faith. Sino dito gusto ng overflow? Amen. Sino dito gusto ng breakthrough? Amen. Sino dito tinatanggap yung utos ng Diyos? Amen? Kasi marami po sa atin nakatingin sa blessing. Pero kapag inutusan ka na nung nagbe-bless, may kondisyon na parang ayaw. No? Sabi ng Panginoon, pinapatawad ka na niya, wag mo nang ulitin ulit, no? Pero ang mga tao, ano nangyayari? Paulit-ulit, no? Pero pinapatawad pa rin sila ng Panginoon. Pero merong mga consequences na nangyayari. Kaya nga, in these last days, mga kapatid, we must prioritize the proclamation of the gospel. No? At naalala natin, mga kapatid, sa Book of Acts, hindi lang po si Stephen yung pinakaunang namatay. No? Isa rin sa mga unang namatay ay si James, no? The brother of Jesus, no? Who was also killed, pero siya'y namatay ng mapayapa. Amen. So the blessing of the gospel, of sharing the gospel, ay yun ang pinakamahalagang blessing na dapat matanggap ng tao. Amen. Walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Marami po, yun nga po sinasabi nila, naniniwala naman ako kay Lord, tinatanggap ko naman si Jesus, pero hindi ko kailangan ng church. Tama po ba yun? Ang church ba at si Jesus ay hiwalay? Sino ba ang church? Or ano ba ang church? It is the body of Christ. Ngayon, paano masasabi na meron kang personal relationship sa Panginoong Jesus if you are not involved in the church? If you don't prioritize the gospel, no? Nung narinig mo yung pangalan ng gospel, nagtampo ka, nagsakang ka, paano mo masasabi that you have a personal relationship with God? Amen? So, ang totoo pong may personal relationship sa Panginoon, lalapit at pupunta siya kung saan merong gawain ng Panginoon. Kasi nga priority eh. Everybody say priority. Yun ang mahalaga sa iyo eh. Pero kung ang mahalaga sa iyo ay yung sarili mo, hindi ka nga pupunta ng church, hindi ka nga pupunta ng mga Bible studies, wala kang ang pakialam sa prayer meeting, wala kang ang pakialam sa mga seminars, wala kang pakialam sa mga intercession and crusade about preaching and proclaiming the gospel. Wala kang ang pakialam doon. And it is a sign na wala ka talagang personal relationship sa Panginoon. Dahil marami nga lang po ngayon ay relihiyoso. Amen? Diba? Marami nga. Diba? Nasa gobyerno talagang relihiyoso eh. Pero marami ay magnanakaw. Tama po ba yun? No? So, hindi po religion ang makapagligtas sa tao o makapagbago sa tao kung hindi ang gospel. Everybody say the gospel. Ano yung gospel? It's all about Jesus. Yung kanyang sakripisyo, finished work sacrifice on the cross, yun yung sinabi ni Stephen, yun yung pinanghawakan ni James. No? That He is the way, the truth, and the life. Wala na pong iba. No? That we must accept the Lord Jesus Christ as our God, Master, as our King. Siya yung masunod sa ating buhay. Yung guidelines ng prayer, binigay sa atin ng Panginoon, ang sabi doon, let your will be done. Kung ano ang kalooban mo, Lord, sa langit, yan ang maging yari dito sa lupa. Kalooban ba ng Lord na mag-praise and worship tayo? Amen. Yes. Kalooban ba ng Lord na magpasalamat ka ngayon? Yes. Kalooban ba ng Lord i-prioritize na ma-proclaim ang gospel? Yes.
So kung ganun po ang ginagawa natin, nalulugod ang Diyos, nagkakaroon po ng celebration sa kalangitan. Amen. Yun po ang ating goal, yung ma-please ang Diyos, hindi ang tao. Amen. Para kay Stephen, basta't sasabihin ko ang totoo, basta't sasabihin ko ang truth about the Lord, about sa kanyang mga prinsipyo, about sa kanyang mga pangaral, no, hindi ako manghihinawa. No? Basta't sasabihin ko, yun ang sinasabi ni Stephen. Kaya nga po siya pinatay. Amen. Dahil talagang totoo yung kanyang sinasabi na walang ibang tagapagligtas kundi ang Panginoong Jesus. No? So, marami po sa mundong ito ang talagang nakakapandaya sa tao. No? Marami sa mundong ito, yun ang kanilang pinapriority. Yung mga bagay sa mundo. Yung mga things of this world. No? Katulad ng, sabihin natin, yung mga mahalaga. Pag-aaral, mahalaga ba ng estudyante? Pag-aaral. Marriage. Mahalaga ba? Marriage. Yes. No? Trabaho. Mahalaga ba trabaho? Negosyo. Mahalaga ba ang negosyo? Ang church, mahalaga ba? Sa tingin nyo, alin yung pinakamahalaga doon? Proclamation of the gospel o yung sa mga nabanggit ko nung una? Amen? Pero bakit marami ang inuuna ay yung mga unang nabanggit ko? Diba? Narinig nyo na ba yung family first? Meron ba sa Bible nun? Meron ba sa Bible nun unahin mo ang pamilya mo? Meron o wala? Ano yung nasa Bible? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Sino po yung nagsabi nun? Ang Panginoong Jesus mismo. And all these things shall be added unto you. Dahil nga ang mga tao, yung konteksto nun, ang dami niyong mga pag-aalala. Naalala niyo yung mga kakainin niyo, dadabitin niyo, kung saan kayo pupunta, kung ano mangyayari bukas, inaalala niyo si Judith, inaalala niyo kung ano ng mga bagay. Pero sabi ng Panginoon, tingnan mo yung mga maya, tingnan mo yung mga ibon. Pinabayaan ba sila ng Diyos? Tingnan mo yung mga halaman, pinabayaan ba sila ng Diyos? Sino mas mahalaga? Yung ibon, halaman, o ikaw na tao? Kung meron kang pananampalataya, yung iba nga kahit walang pananampalataya, pinapahalagan pa rin ng Diyos. Lahat ng tao mahal ng Diyos. Pero ang katotohanan po sa Biblia, sabi ng John 1:12, hindi lahat anak ng Diyos. Yun lang tumanggap. Everybody say, receive. Ayan. Tumanggap at sumampalataya sa Kanya. Amen. Hindi porket minsan ka nang umiyak nung nag-altar call, Christian ka na. No. Christian life is a daily choice. Araw-araw na choice. Hindi lang yan every Sunday. No. Malalaman mo isang tao, yung talagang disconnected na siya sa Diyos, madaming dahilan. Amen. Maraming dahilan. Marami siyang mga bagay-bagay na sinasabi na kesyo parang ang tunog, hindi niya priority si Jesus. Tama ba? Ang nagiging tunog kasi study first, family first, negosyo first, trabaho first. Aha. Paano pag nawala na yung mga yon? May matitira kaya sa'yo? Wala na. Pero kung may relationship ka sa Panginoon, mawala man yung mga yon, hindi ka mawawalan. Because Jesus is more than enough for you. Amen. Everybody, let's read the Word of God. Acts chapter 8, verse 1. Sabi doon, sinang-ayunan ni Saulo ang pagpatay kay Esteban. Nang araw na iyon, nagsimula ang matinding pag-uusig laban sa iglesia sa Jerusalem. At maliban sa mga apostol, ang lahat ng sumasampalataya ay nagkawatak-watak at napunta sa iba't ibang lugar sa lupain ng Judea at Samaria. Si Esteban naman ay inilibing ng mga taong may takot sa Diyos at tinangisan ng gayon na lamang. Samantala, sinikap ni Saulo na wasakin ang iglesia.
Pinasok niya ang mga bahay-bahay at kanyang kinaladkad. Ibinilanggo ang mga sumasampalataya, maging lalaki o babae. Grabe po yung persecution nung panahon ni Stephen. Nung nailibing na si Stephen, nandun pa rin si Saulo. No? Pero, balik tayo sa verse 1. Sabi doon, si Saulo, pumayag siyang patayin, di ba? Pagpatay kay Esteban. At sabi doon, ang lahat ng sumasampalataya ay nagkawatak-watak at napunta sa iba't ibang lugar sa lupain ng Judea at Samaria. Tanong ko kayo, ito ba ay accident o kalooban ng Panginoon? Yes. Kapag ang kalooban ng Panginoon ang mangyayari, all things work together for good to those who love God. Sa unang tingin, nagkawatak-watak. Pero, meron palang resultang magandang maitutulot. Amen. So, because you cannot be whole sa Panginoon kung you're not broken first. Amen po, mga kapatid. So, sinasabi dito, pagkilos ito ng banal na espiritu. They were persecuted, but not defeated. Natalo ba sila? Hindi. Yes, na-persecute sila, na-scatter sila, pero hindi sila natalo dahil hawak-hawak nila ang kanilang pananampalataya. Amen. Amen? Kahit saan ka gamitin ng Panginoon, kahit saan ka mapunta, no, it's not an accident. Amen, mga kapatid. Niloob yun ng Panginoon na mangyari. Yung mga bagay na nangyayari sa iyo, yung mga bagay na nangyayari ngayon, sa buong mundo, sa pamilya mo, sa ating kapaligiran, pagkilos po yun ng Diyos. And we are in the last days. Magkakaalaman kung sino talaga yung sa Diyos at kung sino ang hingpang-kunwari lang. Amen? When you submit to the authority of the church, you submit to the authority of Jesus. Because the church is the body of Christ. Pero kung ikaw ay may pride, no? Kung ikaw ay talagang hindi nagsasubmit sa authority ng church, meaning, you don't have personal relationship sa Panginoon. Yung mga totoong may personal relationship sa Panginoon, they are not defeated. Amen. Even they are persecuted. Amen. Even dumaan sa pruning. Even dumaan sa storming. Even dumaan sa disiplina. Doon mapapakita kung totoo ka talaga. Amen. Yun ang sinasabi po ng gospel. Like Stephen, marami. Grabe yung pinagdinaanan niya. Bumitaw ba siya sa Lord? Hindi. Si Apostle James, bumitaw ba siya sa Lord? Hindi. Si Saulo, na naging Apostol Pablo, bumitaw ba siya sa Diyos? Hindi. Kabi-kabila yung kanilang naranasan. Amen po? Sa atin ngayon, kaunting kurot lang, ano nangyayari? Ayaw mo na. Ayaw mo na sa Panginoon. Binigyan ka ng Panginoon ng pagsubok. Ang tanong, sa Panginoon ka pa kaya? O hindi? Faith, kapatid, dinadalisay sa apoy. Faith shall be tested by fire. No? Sabi doon, upang malaman kung talagang totoo. Kung talagang hindi talaga siya bibitaw. Yun ang totoong pananampalataya. Kasi, you cannot share the gospel until you know kung ano ang pakiramdam ng pagsubok at persecution na inaalaw ng Diyos sa buhay mo. Amen? Verse 4. Ano nangyari? Nung nag-scatter sila, akala ni Saulo, akala ng mga nagpe-persecute, talo na yung mga Christian. Pero anong sabi sa verse 4? Ipinangaral ng mga mananampalatayang nagkawatak-watak sa iba't ibang lugar ang salita saan man sila magpunta. Yes. Amen. Panalo pa rin eh. Amen. Kasi ang Kristiyano, ang mindset niyan, panalo ka na eh. Amen? Ano mang mangyari sa buhay mo, ano mang problema mo ngayon, ano mang sitwasyon mo ngayon,
kailan may hindi ka na matatalo. Amen. Bakit? Napagtagumpayan na ng Panginoon ang sanlibutan. Amen. Amen? Alam niyo kung anong ginagawa ni Satanas ngayon? Nilalagay sa isip mo na yung mga problemang yan, yung mga bagay na pagsubok na yan, papabagsak sa iyo yan. Pero sinasabi ng gospel, kaya nga prioritize proclaiming the gospel eh. Sinasabi ng gospel, kahit anong persecution, kahit anong sakit karamdaman, kahit anong problema ang iyong maranasan, kahit kawalan, kahubaran, kagutuman, tabak o sibat, hindi ka malalayo sa Panginoon. Kung talagang totoo ang iyong pananampalataya sa Diyos. Kasi sabi ito, no, pinangaral ng mga mananampalataya. Ibig sabihin talagang kahit saan sila magpunta, ang bukang bibig nila ay gospel. Ang priority nila, gospel. Amen? May mga trabaho rin ba yung mga yan? Yes. May mga nagnenegosyo rin ba sa mga mananampalataya? Yes. Pero anong priority nila? Gospel muna, bago ang lahat. Si Jesus muna, bago ang lahat. Amen po, mga kapatid. Yun ang kanilang priority. Kaya they become a blessing wherever God brings them. Kaya yung Romans 1:16, I am not ashamed. They are not ashamed about the gospel. They are not ashamed na ibahagi yung salita ng Lord. Hindi rin sila natatakot na ibahagi yon, no? Kasi napaka-importante po ng gospel eh. Dapat i-priority po talaga natin. Maraming mga tao, grabe gumastos ng pera sa mga iba't ibang mga bagay sa mundo. No? Pero pagdating sa proclamation of the gospel, bahala na, okay na to. Totoo po ba? Yes. Yun po ang nakakalungkot eh. Di ba? Pero nung panahon nila, kahit yung taga-Macedonia naghihikahos, gospel pa rin ang inuuna nila. Hindi ulam. Amen. Tama ba? Hindi yung kakain nila ng tanghalian, hindi yung merienda, hindi yung darating nila, hindi yung bagong gadget, hindi yung trending ngayon, hindi yun ang una nila. Ang una sa kanila, paano ba natin ma-share ang gospel? Paano ba tayo magkaroon ng evangelistic approach sa mga tao? Amen po. Yun ang kanilang priority. Example mga kapatid, merong importanteng tao sa buhay mo na merong cancer. No? At ikaw yung nakakaalam ng gamot. Sasabihin mo o hindi? Sabihin. Ipagkakait mo ba yung healing, yung cure, doon sa pinaka-importanting tao sa buhay mo, yung mahal mo sa buhay? Ipagkakait mo ba yung gamot? Hindi. I-share mo yun. Ang tanong ko sa iyo, na-share mo na ba sa mga mahal mo sa buhay ang gospel? O purong makamundong bagay ang pinag-uusapan niyo? Amen? So, ganoon po ka-importante ang gospel. It's possible that you might not tell someone you hate, lalo na sa kaaway mo, yung kagalit mo. Hindi mo talaga sasabihin yung importanteng bagay. Pero pag naunawaan mo, you understand the love of God, even your enemy, sharean mo ng gospel. Amen po, mga kapatid. Sino nakaranas dito, yung ayaw niyang sharean pero shiniran niya dahil sa banal na Espiritu? Amen. Amen. Ayaw mong sharean kasi inis ka sa tao yun, irita ka sa taong yun eh. Di ba? Pero, nag-prompt sa'yo ng Holy Spirit, i-share mo ang gospel. At yun nga, na-share ang gospel. Amen po mga kapatid. So kung talagang totoo tayo na merong personal relationship sa Panginoon, ano yung title natin? Prioritize Proclamation of the Gospel. No? So, tayong lahat mga kapatid ay minahal ng Panginoong Diyos. Tama po ba? No? At ang pinag-uusapan natin dito, hindi 2026 lang, hindi 2027, hindi yung election sa 2028, hindi yun ang pinag-uusapan natin dito.
Hindi ang pinag-uusapan natin dito kung anong petsa. Ang pinag-uusapan about the gospel is eternity. Amen. Gaano ka-importante yung eternity? Alam mo ba kung buhay ka pa bukas? Amen? Alam mo ba kung hanggang saan ka tatagal? Aabot ka pa kaya ng ano yung next month? April, May, June? Hindi natin alam yun. Walang nakakaalam nun. Tama po ba? Yes. At kung hindi natin alam yun mga kapatid, ano dapat ang i-priority natin? Again, hindi ko sinasabing hindi mahalaga ang studies, hindi ko sinasabing hindi mahalaga ang trabaho. Ako po ay nagtatrabaho din. Amen. Hindi ko sinasabing hindi mahalaga ang pagnenegosyo. Hindi ko sinasabing hindi mahalaga ang marriage o ang pamilya, yung family time, yung quality time. Hindi ko sinasabing hindi mahalaga yun. Pero kung wala kang time para sa Panginoon, pagpapakita lang yun na walang halaga sa iyo ang Panginoon. Sino dito umaamin na tama yun? Amen. Masakit ang katotohanan, but the truth shall set you free pag tinanggap mo. Amen. Pag tinatanggap mo na yung kamalian mo at hindi mo pinapairad yung pride mo at hindi mo nilalabanan ang salita ng Diyos, kapatid, the truth shall set you free. Amen po. Eternal life o eternal impyerno? That is the dilemma. Eternal life or eternal damnation? Meron bang kakayahan ng tao iligtas ang sarili niya sa impyerno? Wala. So, gaano kahalaga ang gospel? Sige nga. Gaano kahalaga ang mag-invest sa church? Gaano kahalaga ang magtanim para sa advancement of the kingdom of God? Gaano kahalaga? Sige nga. Gaano kahalaga yung talagang learnings about the gospel? Yung Bible studies, yung prayer meeting, gaano kahalaga ngayon sa iyo? Amen? We are talking about not just 2026 or 2027 or any years to come. We are talking about eternity. Amen po, mga kapatid. Para kay Stephen, basta sumunod siya sa Panginoon, magalit man lahat sa kanya ng mga tao, okay siya. Okay yung kinatatayuan niya. Ang mahalaga ay yung ma-please niya, yung kanyang master. Amen. Amen. Amen? Yun po ang mahalaga para kay Stephen at sa lahat ng mga mananampalataya nung panahon na yon. Sabi sa 2 Timothy chapter 4, everybody let's read the Bible. 2 Timothy chapter 4 verse 1 to 5. Sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus, nahahatol sa mga buhay at sa mga patay, alang-alang sa kanyang pagdating bilang hari, inaatasan kita. No? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Amen. Para saan po yung gospel? Paghimok sa mga tao. Pag-sound ng trumpet at pagpapalakas ng kanilang loob na magtiwala dapat sa Diyos at hindi sa sarili nila. Sa pamamagitan ng pagtuturo. Ang sabi pa ni Apostle Paul, sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig. Amen. Darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Tinuturo mo naman yung tama, pero ayaw makinig. Yes. Tinuturo mo yung sinasabi ng Biblia, pero nagre-resist, nagwawala. Darating yung panahon ngayon. Dumating na ba yung panahon na yun ngayon? Yes. Yes. Yes, we are in the last days. Amen? Na ang sasabihin mo, si Jesus lang talaga ang tagapagligtas. Marami hindi tinatanggap yun. Para sa kanila, hindi, tao lang yan. Propeta lang yan. Guro lang yan. Marami ba yun? Yung mga ganung tao? Marami. Sabi doon, sa halip, anong dapat gawin? Susundin nila ang kanilang hilig. Diba? Masyado ka nang talagang nakatutok lang, di ba? Hindi. Ano ako, student ako.
Meron akong goal. Dapat ako lagi ang top 1. Masama ba yun? Hindi yun masama. Ang masama kung wala ka na talagang time sa Panginoon. Oo nga, naging top 1 ka, pero impyerno ka. Pili ka. Kasi wala si Jesus sa iyo eh. Ang Panginoon mo yung pag-aaral mo eh. Meron po bang ganoon? Yung naging Panginoon nila ay yung pag-aaral nila? Yes. Anything na magpalit doon sa trono ng Diyos sa buhay mo, yun ay Diyos-Diyosan. Amen? It can be money, it can be your study first, it can be your career, di ba? Kasi kailangan maabot ko yung pangarap ko eh. Pangarap ko muna bago si Lord. No? Negosyo ko muna bago si Lord. Trabaho ko muna bago si Lord. Ganun ba yun? Kaya sinasabi ni Apostle Paul, ganito ang mangyayari. Oh. Mga tagapagturo, mga nag-share ng gospel, huwag kayong ma-surprise. Kasi andito na tayo sa panahon na to na darating ang panahon, hindi na sila makikinig. Ang susundin nila yung kanilang hilig. Anong hilig yon? Hilig ng naman. Di ba? Sinasabi ay kasi, Pastor, busy ako eh. Marami akong ginagawa. No? Eh paano kaya kung sabihin ng Diyos busy siya at wala siyang panahon sa iyo? No? Para bang sinabi mo sa Panginoon, Lord, hindi kita kilala, busy ako. Eh, ang sabi dun sa Matthew chapter 7 verse 21, Panginoon, nangaharap po kami. Di ba? Religious po kami eh. Religious organization po kami eh. Nagpalayas pa ng demonyo. Di ba? Sa pangalan mo pa, Panginoon. Gumawa kami ng mga iba't ibang himala. Pero anong sabi ng Panginoon sa kanila? Hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, mapaggawa ng masama. Amen? It doesn't mean yung religion mo ang makapagligtas sa iyo. Or kung anong mga hilig ng laman ang ipa-priority mo. Ang i-priority mo bilang tunay na mananampalataya ay yung kalooban ng Diyos. Ano yung title natin? Prioritize the proclamation of... Yun ang priority, mga kapatid. Anumang may kinalaman sa gospel, anumang may kinalaman sa kalooban ng Diyos, kung anong kalooban sa langit, siyang nawa masunod dito sa lupa. Ang tanong kapatid, yung pinapamuhay mo ba ngayon, yung lifestyle mo ngayon, yan kaya yung kalooban ng Diyos sa langit? O yan lang yung kalooban mo ngayon dito sa lupa? Amen? Maghahanap sila ng mga tagapagturo o ng mga pastor o ng mga teacher na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Ayaw nila ng disiplina. Na kapag sinabi mo, mali yan, hindi dapat yan, walang respeto yan sa salita ng Diyos. Ayoko na. Bakit ganyan yan magturo? Akala mo kung sino? Makakarinig ka naman ganun. Huwag ka ma-surprise. Ayoko nang pakinggan yun. Dahil pinaparinggan lang naman ako. Pero ang totoo, binasa mo lang naman. Yes. Amen. Nakasulat ba to o invento ko to? Nakasulat. Tuloy natin sa verse 4. Hindi na sila makikinig sa katotohanan. Ayaw na nila, matitigas ang ulo. No? Sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga katang-isip. Yes. Mga tradisyon, superstitious. Diba? Iaasan niya na lang ang kanyang eternity sa zodiac sign o sa kung ano-anong mga bongsoy. Diba? Ganyan po ang nangyayari sa buhay ng tao. Ngayon, may mga nabanggit akong mga ganoong katuruan. No? Pakikinggan mo ba, ipa-priority mo ba ang gospel o yung katang-isip? It's your choice. Again, your faith is a daily choice. To follow God or not to follow God, it is your choice. Hindi ako ang makakapagligtas sa iyo.
Ang role ko lang dito ay magturo bilang pastor, bilang guro. Ang role ko ay i-share ang gospel. Bilang mananampalataya, sinabi ng Panginoon bago siya umakyat sa langit, gawin ninyong mga alagad ko ang lahat ng bansa. Ituro ninyo sa kanila ang lahat. Yes. Amen. Amen. May i-reserve ka ba doon o ituturo mo yung lahat? Lahat. Lahat. Isasama mo kahit yung mga sakit? Yes. O, ay, nako, ano to, hindi dapat nila marinig to. Dapat yung mga magaganda lang na talagang promise ng Lord, bibless ka niya, i-heal ka niya, di ba? Ganun lang dapat ang marinig ng church. Lahat. If you are a responsible teacher, if you are a responsible Christian, lahat ng sinabi ng Panginoon, sasabihin mo. Amen. You will not be ashamed of the gospel. Amen. Amen. Amen? Because it is for the glory of God. Tanggapin man niya o hindi, ang mahalaga, sinabi mo ang katotohanan patungkol kay Kristo. Diba? Na hindi kalooban ng Diyos ang same-sex relationship, same-sex marriage, live-in partner, hindi kalooban yan ng Panginoon. Yes. Hindi kalooban ng Panginoon yung the love of money. Yes. Maraming magagalit sa'yo. Hallelujah. Pero yun ba yung dapat ipangaral? Yes. Pero maraming hindi makikinig sa katotohanan. Magagalit. Sa halip ay ibabaling na lang nila ang kanilang pansin sa mga katang isip. Hindi, wala naman talagang Lord. No? Meron nga ako napanood sa Facebook, ang paliwanag niya, wala naman talagang impyerno eh. Alam mo kung ano yung paliwanag ng tao na napanood ko? Ang sabi niya, ikaw ba bilang magulang, yung anak mo talagang ibubulid mo sa apoy? Di ba hindi? Pero taliwas yun sa sinasabi ng gospel. Ilang beses nangaral ang Panginoon about hell, about impyerno. At sinabi ng Panginoon, ang impyerno, ang origin nito, hindi naman pala talaga ito sa tao. Para yun sa mga fallen angels na nagrebelde sa Diyos. Kaya lang nadadama yung mga tao dahil sumunod sila kay Satanas sa ama ng kasinungalingan. Yes. Dahil pag sinabi mo ang totoo, marami talagang ayaw pakinggan yun. Pag ibinaba mo ang disiplina ng salita ng Diyos, marami talaga hindi tatanggap nun. Kami magagalit. Huwag kang masurpresa. It is not a surprise because we are in the last days. Yes. Hallelujah. And the Lord sees who is the true worshiper Amen. and yung mga hypocrites lang. In these times, ang tinitignan ng Ama, yung tunay na sumasamba sa Kanya. Pag sinabing tunay na sumasamba sa Kanya, yung pinapriority siya, yung pinapahalagahan siya. Amen. Sino ba ang number one sa'yo? Pag-aaral mo, tropa mo, girlfriend mo, boyfriend mo, di ba? Kagustuhan mo, hilig mo, Yes. ano ang priority mo? Di ba? Priority mo talagang magkaman ng pera para sa sarili mo lang? Yun ba ang priority mo? Para ma-impress yung mga taong galit ka? Para ma-impress yung mga taong ayaw mo? Yun ba ang priority mo? O yung gospel ang priority mo Amen. na ma-share because you know that this is the power of God for the salvation of man. Amen? Sa verse 5, ano bang sabi ng Apostle Paul? Ito po ay straight to the point. Amen. Teaching from the Bible. Ngunit ikaw, sabi mo sa katanong mo, ikaw. Ha? Tayo yon. Maging mahinahon ka sa lahat ng oras. Magtiis ka sa panahon ng... Diba? Huwag kang puro doon sa easy money. Diba? Doon, sabi doon, magtiis ka. Maging mahinahon ka sa lahat ng oras. Ibig sabihin, it talks about your decision. Decision making. Gampanan mo ang tungkulin mo. Sabihin mo sa katabi mo, gampanan natin ang tungkulin. Hindi lang na mga mangangaral ng magandang balita, no? At tuparin mo ng lubos ang iyong paglilingkod. Naglingkod ka na lang din sa Panginoon, itodo mo na. Amen. Hindi yung binibigay mo sa Panginoon, yung pwede lang, yung pwede na. Ay, hindi, pwede na to.
No. Pag ikaw ay pin-priority mo talaga ang gospel, ito todo mo eh. Kahit puyat ka, kahit pagod ka, Yes. Yes. di ba? Kahit maraming problema, di ba? Mas maraming problema yung mga nagtuturo eh. Yes. Tama ba yun? Bakit? Mas si Satan galit doon sa mga talagang nagpo-proclaim ng gospel at saka yung sa mga talagang nananalangin talaga sa Panginoon. Amen? So kaya mahalaga, mga kapatid, sinasabi ng Bible, ang problema ngayon, hindi pinapahalagahan ang gospel. Sinabi ni Apostle kay Timothy, Timothy, panghawakan mo yung turong ito. The problem is people don't really understand the gospel. That's why they are not sharing it. Maraming tao hindi sinishare ang gospel kasi hindi nila talaga naunawaan. Ano ang common goal ng isang taong wala relasyon sa Panginoon? Sa Lucas chapter 12, verse 19 to 21. Ito yung goal. Tingnan mo kung nandito ka pa sa goal na to. No? Examine your heart. I don't judge you, but we need to examine our hearts. Amen? Pagkatapos, sabi nung nagkamal ng mga ari-arian at na talagang yumaman na siya, ang sabi doon, pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon. Ang galing mo talaga, self. Good job, self. Diba? Marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya magpahinga ka na lamang, kumain, uminom, at magpakasaya. Diba? Enjoy mo yung retirement mo. Parinig niyo na yan? Ngunit, di ba travel ka na lang. Enjoy mo yung retirement mo. Sitting pretty ka na lang sa pension mo, di ba? Anong sabi ng verse 20? Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal. Masakit ba yon yung sabihan ka ng hangal? Yes. Yes. Lalo na galing sa Diyos. Diba? Isang kahangalan. Sa gabi ring ito'y babawian ka ng buhay. Sino may hawak ng buhay? Ikaw ba? Anong priority mo? Kanino ngayon mapupunta yung mga inilaan mo? Yung mga inipon mo ng mahabang panahon? Yung mga investment mo? Yung mga property mo na para sa sarili mo? Ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. May pera ka nga sa paningin ng tao, pero kung dukha ka man sa paningin ng Diyos, wala rin saysay. Kasi mamamatay ka din. Someday, you will be 6 feet under the ground. Nakuha po natin, mga kapatid. Sabi po ng mensahe ng Panginoon, ganyan ang sasapitin. Take note, ang talagang nagsasalita nito, si Jesus mismo. Amen. Masakit ba magsalita si Jesus? Amen. O si Jesus ba yung tipong tao na, hele-hele lang? No. Pag nairita si Jesus, as alam niya, yung kausap niya, hipokrito, i-straighten niya. Yes. Kayong mga lahi ng ulupong. Yes. Yes. Irritable siya sa mga taong mapag-ibabaw, mga hipokrito. Yes. Yun ang nakakapag-irita kay Jesus. Yung mga kunwa-kunwari, Yes. na talagang naglilingkod sa Lord, pero sa loob-loob, bulok. Amen? Yun ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili. Makasarili. Self-centered. Self-righteous. Sabi ng Panginoon, isang kahangalan. Kaya ang gospel, napakahalaga. Bakit? Ang gospel ang magsasabi sa iyo kung ano ang dapat unahin. Amen. Ang gospel ang magsasabi sa iyo kung ano ang dapat mong isabuhay. Ano yung sinabi niya sa sarili niya? Sabi niya sa verse 19, atras mo nga. Sabi doon, marami na akong naipon na mahabang panahon. No? Kaya magpapahinga na lang ako. May binanggit ba siya doon na talagang maglilingkod siya sa church? Sa body of Christ? Wala. Anong sabi niya? Magpapahinga na lang ako. Diba? Nakakapagod maglingkod sa church eh. Isipin mo, intercessor ka, 9 to 12, gabing-gabi na, dapat natutulog na lang ako eh. Diba? Isipin mo, papasok ka, tapos
paglabas mo ng office, punta ka sa church, mag-church activity, tapos mag-handle ka pa ng sports, magpapahinga na lang siguro ako. Kung hindi ko priority ang gospel. Kung wala akong relationship sa Panginoon, hindi ko uunahin yung mga bagay na yun. Pero dahil na unawaan ko ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ko, no? Kahit hindi ako umabot ng 70 years old, 60 or 50, na katulad ni Stephen, I have lived the life to the fullest because I give it all, surrender to the Lord. Amen. Amen. That's the reality na talagang nagmamatter sa Diyos. Mayaman ka sa paningin ng Diyos. Amen. Hindi ka mayaman sa paningin ng tao, hindi ka man mayaman sa paningin ng tao, hindi man nai-impress sa iyo ang mga tao, pero kung napiplease mo ang Diyos, Amen. Glory. it doesn't matter. It doesn't matter kung ano yung sasabihin nila. Amen. Glory. What matters most is the voice of God, not the voice of the people around you. Yes. Amen. Amen. Naunawaan niyo mga kapatid. Yes. Glory to God. Pero ang taong makasarili, walang pangunawa at walang pagmamahal sa Diyos, ang gagawin niya, mahilig siya magpahinga. Sino dito mahilig magpahinga? Di ba? Yung nagpahinga na siya kahapon, nagpapahinga ulit siya ngayon. Hindi naman masama magpahinga. Tinuturo din ng Bible, mahalaga yung pagpapahinga. Rest upon the Lord. Tama? Yes. Tamang Oh. pagpapahinga. Pero kung puro ka na lang pahinga, sabi niya doon, magpapahinga na lamang. Yun na lang yung gagawin niya eh. Bakit? Kasi nga, sitting pretty na lang siya sa mga kayamanan niya. No? Kumain na lang ako. Di ba? Kakain na lang ako sa mga, yung steak, di ba? Steak. Ayan, kakain na lang ako sa mga fancy restaurant, di ba? Yung sa mga talagang, wow, i-enjoyin ko na lang yung retirement ko. First class. Diba? Wala na akong pakialam dun sa church kasi yung kinakain lang nila, hindi steak, barbecue steak. Yun yung kinakain nila. Ayoko nang sumama sa kanila, puro barbecue steak sila. Ako, kakain ako ng steak. Yan ang isip ng makasariling tao. Diba? Ayoko na ng barbecue steak dun sa church, puro, ew. Diba? Kakain na lang ako, iinom ako ng wine. Diba? Yung talagang mamahaling wine. Kasi dun sa church na pinupunta ko, yung wine nila, peke, sparkling lang. Makasarili. Tama. Magpapakasaya na lang ako. Kasi doon sa church, parang hindi ko na-feel yung flesh ko na masaya eh. Diba? Praise and worship sila ng praise and worship doon, tapos nag-pray sila. Tapos, diba, talagang, parang sa akin, hindi masaya yun. Ang gusto ko yung talagang, yung concert na nagtatalon-talon ako, ginaganon ako ng mga tao. Nakita niyo yung pagkakaiba? Yes. Yes. Ngayon, saan ka doon? Saan mo yung desire doon? Amen? Yung maging mayaman ka sa paningin ng Diyos, kahit mahirap ka, hindi ka impressive sa mga tao, no? O maging impressive ka sa mga tao, dukha ka naman sa paningin ng Diyos. Saan ka doon, kapatid? Ano yung title natin? Prioritize the proclamation. Kahit anong bagay na makakatulong para sa gospel. Kung talagang meron tayong pagmamahal sa Diyos, which is the first greatest commandment, Yes. Amen. Amen. ibibigay mo ng walang alinlangan. Lalo na yung time mo. Lalo na yung oras mo. Pero kung yung oras mo nga hindi mo maibigay sa Diyos, tapos sasabihin natin, meron tayong pagmamahal at relationship sa Panginoon, nagtutugma ba yun? Meron pong problema, ibig sabihin. Kaya sabi ng Panginoon sa verse 20, anong sabi sa kanya ng Diyos? Amen. Hangal. Sabihin mo sa katabi mo, huwag tayong maging hangal. Huwag tayong maging hangal. No? Ang mundong ito ay papanaw. This is not our kingdom. Yes. God is preparing something big for all of us. New heaven and earth. Diba? Yun yung future. Mga kapatid,
Anong pinanghihinayangan mo sa mundong ito? Yung mga kayamanan mo? Basahin natin Luke chapter 12 verse 22 to 23. Sinabi pa ni Jesus, sino ba yung nagsabi? Sa kanyang mga alagad. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong buhay. Puro sarili mo iniisip mo. Sa inyong kakainin. Tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Sapagkat ang buhay ay higit pa kaysa pagkain at katawan kaysa damit. Yun ang sinasabi ng Panginoon. No? Hindi yung very conscious ka na paulit-ulit na lang ito every Sunday sinusuot ko Baka sabihin nila, naghihirap na kami. Ano naman? Ang mahalaga, umattend ka ng church. Tama mo ba? Palabakan natin ang Panginoon. Puro bago nga yung damit mo. Wala ka namang panahon para kay Kristo. Wala din. Hubad ka din. Dukha ka din sa paningin niya. Nakuha po natin yung sinasabi ni Jesus. Ano yung mas higit? Yung buhay kaysa pagkain. No? Ano naman kung yun lang yung handa mo sa birthday mo, ba't umiiyak ka? Buti nga nag-birthday ka, pasalamat ka sa Panginoon Bakit ka nagre-reklamo na ininit na na puto? Yung mo. Di ba? Ba't ka nadi-disappoint? Hindi, magpasalamat ka lagi. Nakita niyo yung mindset na may gratitude sa Panginoon sa wala? Amen? Anong sabi sa next verse? Hindi naman importante yung pagdadamit. Importante yung buhay ka. Diba? At naglilingkod ka sa Panginoon, alive and kicking for the glory of God. Yun ang importante. No? Lucas 12 verse 30. Sabi sa verse 30, ang mga bagay na ito ang pinagkakaabalahan ng taong di nananalig sa Diyos. Yan. Maliwanag. Alam ninyong Ama ang kailangan ninyo. Ang lahat ng yan. Subalit bigyang halaga ninyo ng higit sa lahat ang kaharian ng Diyos. At ibibigay niya sa inyo ang mga bagay na ito. Ano yung priority? Study ba? Diba? Buong linggo ka lang nag-i-study from Monday to Saturday Tapos yung Sunday, study pa din. Buong linggo ka na rin nagtatrabaho, nagnenegosyo. Wala ka ng panahon sa Panginoon. Anong sabi ni Jesus? Subalit bigyang, ako po ba nagsabi nito? Para po sa atin lahat ito. Ulitin ko, no? Ang bawat isa sa atin, may mga pinagkakaabalahan din sa buhay. May mga personal errands and mga ginagawa tayo. Pero nagpapakita doon, despite of our personal works and errands sa buhay, may time ka ba para sa Panginoon? Binibigyang halaga mo ba ang kaharian ng Diyos? Despite of your busyness, may puwang ba sa buhay mo ang Diyos? Ang nangyayari po kasi, nakatingin ka lang doon sa ibibigay niya. Ayun maraming nakatingin doon sa all these things shall be added. Maraming nakatingin doon sa ibibigay niya. Lord, bless me, bless me, bless me. Kaya ka ba naglilingkod? Kaya ka ba nag-church para ma-bless ka? Yun lang bang priority mo? O kaya ka nag-church at naglilingkod ka sa Panginoon dahil alam mo, importante ang gospel marinig ng mga tao? Amen? So, lahat ng bagay alam ng Diyos kailangan mo kung yung mga pangangailangan mo Pero unahin mo muna ang kanyang kaharian. Do you believe that God will take care of you? I really believe, mga kapatid, if I take care of God's business, God will take care of me. Ma-hospital man ako o may ma-hospital sa pamilya ko, si Lord ang bahala doon. Diba? Si Lord ang bahala doon. Because, naglilingkod ka sa Panginoon Papabayaan niya ba yung mga naglilingkod sa Kanya? Never. It will never happen. Sinabi ng
matuwid na tao doon sa Psalms, hindi ko nakita na ang isang totoong mananampalataya na mamalimos ng tinapay. No. Si Jesus ba namamalimos ng tinapay? Hindi. Kahit sobrang hirap niya nung nagkatawang tao siya, hindi siya namamalimos ng tinapay, nagkakarpintero siya para may makain. Amen. 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 Eh kung ikaw tatamad-tamad ka, di ba? Tapos, ang feeling mo lang, kaya ka naglilingkod sa Panginoon para ma-bless ka lang. Ganun ba yung mindset? No. Bigyang halaga ninyo ng higit sa lahat ang kaharian ng Diyos. What is your priority? The kingdom of God, not your kingdom. Because every kingdom and household here will be destroyed someday. Here on earth, heaven and earth will pass away. Amen po mga kapatid. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang pas-saway. Baka mag-pass away. Amen? Yes, nang wala sa oras. Tama po ba? Sino naniniwala dito ang kanyang future hawak na ni Lord? Amen. Sinong nag-aalala pa dito sa future niya? Naku, tumaas na naman ang gasolina! 10 hanggang 15 ang tinaas per litro. Oh, 90 na nga daw eh. Yes. Sino nag-aalala dito para sa future niya? Wala. Wala. Oh, parang iba. Pastor, 90 na yun ha? Diba? Are we in the last days? Yes, we are. Yes. The question is, are you ready for Jesus? Amen. Handa ka bang humarap sa Panginoong Jesus kung ngayong araw na to siya ibabalik? Amen. Amen? Because that's the reality. Yes. All of us will face the Lord Amen. someday. Sinabi, binasa natin kanina na ba? Siya ang hahatol. Yes. Tama? Yes. So, paano kung dito sa lupa, wala kang time sa Kanya, paano pa kaya pag humarap ka sa Kanya? Magkakaroon kaya siya ng time for you? Eh kung dito pa lang sa lupa, wala ka ng relationship talaga sa Kanyang totoo. Di ba? So, eto po bang mga sinasabi, binabasa natin ay totoo? Amen. Yes, mismong nanggaling sa Panginoong Jesus. Yes. Kaya, God will take care of everyone whose care is in God's business. Kung inuuna mo ang kaharian ng Diyos, kapatid, safe na ang future mo. Amen? And up to the next generation ng lahi mo, magiging blessing yun. Bakit? Dahil may itinanim ka ngayon. Amen? Acts chapter 8, verse 5 na po tayo to 8. Are we still alive? In spirit. Amen. Nagpunta si Felipe sa lungsod ng Samaria at pinahayag doon ang Kristo. Nang marinig ng mga tao si Felipe at makita ang mga himalang ginawa niya, nakinig silang mabuti sa kanyang sinasabi. Ang masasamang espiritu ay lumabas sa mga taong sinapian nila at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at pilay ang pinagaling, kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Amen. So, Philip went down. Saan? Samaria. Natupad po ba ang kalooban ng banal na Espiritu? Na you shall be my witness? Jerusalem, Judea, saan siya pumunta? Samaria. Amen. Into the city. The Holy Spirit will help us to do what God wants us to do. Yes. Hallelujah. Hindi naman sa sarili mo eh. Nalalakad ka, hindi. Ang helper, ang tutulong sa iyo, ang Holy Spirit. Amen. He will make use of you. No? Kung ikaw ay talagang todo maglilingkod sa Panginoon, dahil ikaw ay tinawag ng Diyos, and you are very much willing to make use, no, by God's glory, for God's glory, kapatid, truly you are ambassadors of Christ. Amen. Amen?
nire-represent mo ang Panginoon. Diba? At sinasabi ng Panginoon, kung naniniwala ka, nire-represent mo ang Panginoon. If God is with us, who can be? And if someone is against you, si Lord na yung bahala doon. Amen. 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 Basta mag-focus ka lang sa Kanya kung ano ang nais niya na gawin natin. Sa verse 9, anong sabi doon? Doon may isang lalaking ang pangalan ay Simon. Nung una, pinapahanga niya ang mga Samaritano sa pamamagitan ng salamangka. So, magician to si Simon. Pinagmamalaki niya na siya'y isang dakilang tao. At pinakinggan naman siya ng lahat, mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas sa lipunan. Ang lalaking ito, ang kapangyarihan ng Diyos na tinatawag na dakila, sabi nila. Ano pong nangyari? Mahabang panahon din sila'y pinahanga niya sa pamamagitan ng kanyang salamangka. Kaya't siya'y patuloy na pinapakinggan nila. Bakit nakikinig sa kanya yung mga tao? May magic eh. No? Dapat po ninyong malaman, hindi lahat ng himala ay sa Diyos. Yes. Amen. Klaruhin ko lang. Dapat po ninyong malaman, hindi lahat ng himala ay sa Diyos. 1 John chapter 4. Test every spirit, sabi sa verse 1. Huwag ninyong paniwalaan ang bawat nagsasabing nasa kanila ang espiritu. Sa halip, subukin. Everybody say test. Say. Subukin ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang espiritong nasa kanila. Sapagkat marami ng huwad na propeta sa mundong ito. Yes. Ito ang palatandaan ng Espiritu ng Diyos nga ang nasa kanila. Kung pinapahayag nila na si Jesucristo ay dumating bilang o ipinanganak nagkatawang tao. Sa verse 3, kung hindi gayon ang kanilang pinapahayag tungkol kay Jesus, hindi mula sa Diyos ang Espiritong nasa kanila. Ang Espiritong ng kaaway ni Kristo ang nasa kanila. Narinig na ninyong ito'y darating at ngayon nga'y nasa sanlibutan na. Yes. There are many deceptions sa mundong ito. May mga naghihimala din. May mga nagpapagaling din. May mga nagpapalayas din ng demonyo. Pero ano ang palatandaan? Kung siya'y talaga'y galing sa Diyos, kung ipinapahayag niya si Jesus ay nagkatawang tao at muling nabuhay at muling babalik para hatulan ang sanlibutan. Yes. Hallelujah. Yun ang palatandaan ng isang taong yun ay totoo. Yes. Pero yung Simon na binabanggit sa binasa natin, balik tayo doon sa verse 11. Sabi doon, Acts 8:11, mahabang panahon din sila'y pinahanga. Wow, ang galing, di ba? Magic eh. Di ba? Sa pamamagitan ng salamangka. Kaya siya'y patuloy na pinapakinggan nila. Ang gusto kasi ng mga tao, uy, nanalo sa loto, 645, taga Cavite, dyan sa bandang Imus. Wow, magic yun ah. Tama ba? Pero wala naman talagang nanalo, sabi ng iba. Amen? Kumbaga, pinapakinggan yung mga ganong mga bagay. Bagay ng sanlibutan. Di ba? Na walang prueba. Pero, test. Sabi, every spirit. Kung talagang sa Diyos o nagmamagic lang. Amen? So, ganun po yun. Kaya, the Antichrist are using the name of Jesus. Hindi mo naman ma-determine agad na siya'y Antichrist. Kasi si Jesus din yung sinasabi nila. Amen. Paano mo ma-determine na siya ay Antichrist kung di niya tinatanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng kanyang buhay? Amen. Understand, mga kapatid, na hindi lahat ng miracles ay galing sa Diyos. Sabi sa verse 12, yan, malapit na po, no? Sa conclusion natin. Acts 8:12 hanggang verse 17. No? Ang sabi doon, we must remember that there was a time doon sa Israel na na-divide ang Israel. Nagkaroon ng north and south, no?
But when they believed Philip preaching the things concerning the kingdom of God and the name of Jesus Christ, they were, Amen. Nung sumampalataya, ano yung ginawa ng mga tao? Nagpa-bautismo. Ano po ibig sabihin ng bautismo? Public declaration of your faith Yes. that Jesus is your Lord and Savior. Both men and women nagpabaptize. Then, Simon himself believed also. Si Simon, nasa lamangkero, naniwala din siya. And when he was baptized, he continued with Philip and wondered, beholding the miracles and signs which were done. So, nakisama din siya eh. Di ba? Doon sa totoong mananampalataya. Pero isa siyang mapagkunwaring sa lamangkero. Anong sabi sa 13? Now, when the apostles which were at Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent unto them, sino? Sino yung pinadala? Si Pedro at si John. Nako, matalas to. Matalas yung pakiramdam ng dalawang to. Pag nagsama yung dalawang yan, alam mo na ang kasunod. Amen? Next 15. Who, when they were come down, prayed for them that they might receive the Holy Ghost na nalangin. Everybody say, pray without ceasing. Saan nanggagaling yung kapangyarihan dumadaloy kay Pedro at kay John? Sa prayer. Amen. Kaya kung patay ang prayer life mo, walang power. Yes. Next, verse 16. For as yet there was fallen upon none of them, only they were baptized in the name of the Lord Jesus. Sa 17. Then laid their hands on them, and they received the Holy Ghost. So, ang nangyari po mga kapatid, talagang kinilusan nung dalawa ang paghahayag ng salita ng Diyos, no? Dahil marami nga po ang nagdi-divide sa body of Christ. Tama po. Pero ang sinasabi nila, they don't want Samaritans, no? Katulad nung naalala niyo yung si Jesus at yung babaeng Samaritana, di ba? Sa culture nung panahon ni Jesus, hindi dapat sila nag-uusap kasi nga divided na yung Israel. Amen. Pero si Jesus, anong ginawa niya? Kinausap niya pa rin. Bakit? Hindi mahalaga yung tradisyon. Hindi mahalaga kung ano yung mga bagay-bagay ng kultura. Ang mahalaga, ang gospel ay marinig nilang lahat. Amen. Amen. At ganoon din yung ginawa ng mga apostol. And laying of hands, no, is one of the rule, no, or is not a rule to receive the Holy Spirit. Amen? Hindi po necessary ang pagpatong ng kamay. I-clear lang po natin ito. Kasi minsan, habang nangangaral, yung iba nare-receive ng Holy Ghost eh. Hindi na kailangan patungan pa ng kamay eh. Tama? Yung iba na yung nakaunawa, yung iba nga praise and worship pa lang eh. Diba? Na-receive na agad yung Holy Spirit eh. Pero yung iba na mga lugar, kailangan pang inihan para ma-receive ang Holy Spirit. Amen. So, different spirit, different approach. Amen po, mga kapatid. Yun po naunawaan po natin. Kaya, ang pinakamahalaga, Ephesians 1:13. Ayan, malapit na po tayo sa ating conclusion. Ephesians 1:13, sabi doon, ang marka ng isang Kristiyano kapag siya'y sumampalataya sa Panginoong Hesus ay ang banal na Espiritu. The seal of a believer after he had heard the word of truth. Pagkatapos narinig ang gospel, the gospel of your salvation, in whom also after ye believe. Nung marinig niya pagkatapos, naniwala yung tao, now ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Yung mga tumanggap talaga sa gospel, na-receive nila ang Holy Spirit. Amen. Praise the Lord. Kaya, ano yung title ulit natin? Prioritize the proclamation of the gospel. Kaya mga kapatid, ang Kristyanismo ay napaka-personal na matter para po sa Panginoong Diyos. Sino naniniwala nito? This is very personal matter. Amen. Very important matter. Yes. Hallelujah. And we need to humble ourselves before God. Amen? At araw-araw na lumapit sa Diyos.
and repent. Everybody say repentance. Ang pagsisisi po, araw-araw din po yan. Yes. Hallelujah. Bakit araw-araw ang pagsisisi, yung repentance, it's a lifestyle? Para hindi mo nabalikan yung nakaraan. Kasi once na hindi ka nagsisi sa araw na yon, unti-unti nabubuhay yung pagkatao mo nung dati. Sino naka-witness ng ganon? Ibig sabihin, yung taong yun, nakalimutan niya magsisi sa araw na yun, nakalimutan niya mag-pray, nakalimutan niya mag-confess, nakalimutan niya mag-ask ng wisdom. Kaya lumalabas yung mga di ba? Yung mga fleshly, ugali character di ba? Yung akala mo, di ba Christian siya, biglang naging tiger, roar! Di ba? Talagang biglang sumigaw siya, roar, tapos nagwala. Bakit? Maybe, nakalimutan niyang mag-ask sa Panginoon to take control sa Holy Spirit. Amen? Kaya araw-araw to mga kapatid. Ang paglakad bilang Kristiyano ay araw-araw. Hindi lang po tuwing linggo. Because our problem is the heart. Deceitful above all things. And who can know the heart? Only God. Amen. Kaya every day you pray, Lord, search my heart. Let your will be done. Give me wisdom, knowledge, and understanding. Nang sa gayon, hindi ko na po maisabuhay yung mga buhay na isinabuhay ko dati. Amen po. Kaya prioritize the gospel, mga kapatid. And last verses na po tayo. No? Sa verse 36 na tayo hanggang 40. Ayan. Sa Acts chapter 8, verse 36 hanggang 40 na po tayo. Nagpatuloy sila sa paglalakbay. Everybody say, continue. Yan. Nagpatuloy. Ang totoong Kristiyano ay nagpapatuloy anumang mangyayari sa buhay niya. Yes. Amen. Paglalakbay. Tama? We are strangers on earth. Hindi na tayo taga dito. Manlalakbay na lang tayo. At dumating sa isang lugar na may tubig. Kaya't sinabi ng pinuno, tingnan mo, may tubig dito. Mayroon bang handang upang ako'y bautismuhan? Sabi sa 37. Sinabi sa kanya ni Felipe, maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot ang pinuno, sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos. Tama po siya. Kaya tumigil sila dun sa may tubig. Pinatigil ng pinuno ang karwahe, lumusong silang dalawa sa tubig at binautismuhan siya ni Felipe. Sa verse 39. Sa 39 po, ang sabi doon, hanggang verse 40, no, na yung nagkaroon ng baptism, public declaration. Amen? Kaklaruhin ko lang po mga kapatid, ang bautismo ay hindi yun requirements para maging Christian ka. Kasi Christian ka na bago ka pa dapat i-baptize. Baka kasi nalito tayo Nakita niyo kung ano yung senaryo? Naniniwala, meron na siyang faith, tama? Bago siya nagpabautismo. Hindi yung magpapabautismo ako para maging Christian ako. No! Mali po yun. Bakit? Yung criminal ba doon sa tabi ng krus ni Kristo nagpabaptize? O may pagkakataon pang i-baptize? Hindi na. Pero anong sabi ni Jesus? You shall be with me in paradise. Kasi po, ang bautismo ay declaration Amen. Amen. of your faith. Yes. No? Na inuutos din naman sa atin ng Panginoon. Pero uulitin ko, hindi yun requirements para maging Christian ka. Pero ito ay utos ng Panginoon bilang Christian ka na. Sino po naunawaan yun? Amen. To declare the praises of Him. Amen? Yun yung, simbolo na nakipag-isa ka na sa Panginoon Jesus. Kaya, and when they were come out of the water, meaning talagang totally basa, no? Out of the water. The Spirit of the Lord caught away Philip, that the eunuch saw him no more, and he went on his way rejoicing. Sa verse 40, but Philip was found at Azotus, and passing through, he preached in all the cities till he came to Caesarea. Grabe po yung dedication ng mga unang Kristiyano. Lakbay sila ng lakbay. Di ba? Trabaho ng trabaho para sa kaharian ng Panginoon. Tayo kaya,
2 oras sa Sunday service, naiinip ka na. Kasi iniisip mo yung mga sinampay mo, baka tinamay ng malakas na hangin. Amen? So, kung titignan mo yung buhay nila ng mga Kristiyano noon sa mga Kristiyano ngayon, masyadong baby tayo. Yes. Oh, yan. Masyado tayong komportable sa aircon na church. Yes. Oh, yan. Init ka, pastor, ha? Oh. May mga ganun pa. Pero sila, walang reklamo. Wala. Oh, yan. Dahil alam nila, God will take care of me. Amen. Wherever I go, whatever my situation is, I have Christ in me. And I am saved by grace through faith in Christ Jesus. Amen. Yun ang mindset. Anumang hirap, anumang disiplina ng Panginoon, anumang pruning, storming, variety of trials, I have decided to follow Jesus. Amen. Yan po ang para kina Felipe, para sa mga nakulang Kristiyano. The question is, kapatid, pina-priority mo ba ang gospel? Amen. O kapag may time ka lang? Pastor, adat naman ako pag may time ako, ha? Try ko minsan. Minsan, try ko naman. Ganun po ba yun? Ganun po ba ang sagot mo? Hindi sa akin yun, ha? Hindi mo sa akin sinabi yun. Kundi sa Panginoon. No? Na, pag ano po, makakapag-serve ako sa ganito, pero titignan natin, Pastor, ha? Totoo po ba ang nangyayari sa panahon natin ngayon? Na yung mga Kristiyano noon, ang layo natin sa kanila. Masyadong baby. No? At sinasabi ng Panginoon ngayon, hindi na dapat kayong mga sanggol. Amen po. Matatagal na kayong Kristiyano, hindi na dapat kayong mga balat sibuyas. Hindi na dapat kayong mga sanggol. Kung hindi, nasa hustong gulang upang kargahin ang gospel patungo sa liwanag sa sanlibutan. Amen po mga kapatid. Now we will pray. Sino po handang mag-pray ngayon? Tayo po yung tumayo mga kapatid. We will pray for wisdom, for knowledge and understanding nang ma-priority natin ang gospel at wala nang iba. Amen po mga kapatid. And as we sing to the Lord, as we worship Him in spirit and in truth, no, kausapin mo ang Panginoon, Lord,